So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, mga minamahal, malaking kahihiyan talaga kay Vice President Sara Duterte ang mailagay dito sa sitwasyon na kung saan umabot sa 41% ng mga mamamayang Pilipino ang suportado na ma-impeach itong si Vice President sa kadahilanan nga po sa issue ng confidential funds sa paglustay ng pera ng taong bayan. Which is talagang nakakagalit yon as a taxpayer. Imagine nyo na lang mga minamahal, tayo po nagbibigay ng pampasweldo sa kanila, sinusweldohan natin sila kahit yung pagiging public servant nila ay hindi naman akma na public servant talaga ang kanilang ginagawa, sinusweldohan pa din natin. Ngayon ang punto, sinusweldohan ka na nga, hindi mo pa ginagawa ng maayos ang trabaho mo, lumulustay ka pa ng pera na hindi naman sa'yo. So talaga nga namang naghimutok na. Lumaki na po ang suporta ng mga Pilipino at umabot na po sa 41% at malaking kahiyan po yun. Now, ano ba yung naiisip kong solusyon para sa akin at pwede naman tong i-apply ni Vice President Sara Duterte. Itong solusyon na to para hindi po mailagay yung pangalan niya sa sukdol ng kahihiyan. Pwede niya tong gawin Kasi mga minamahal, tingnan niyo yung nangyari noon sa kanya, 'di ba? Sa DepEd, nag-resign siya. So kusa siyang nag-resign. Hindi siya sinapilitan, kusa niyang ginawa ang pagre-resign na 'yon, which is nakakuha pa siya ng simpatya. Imagine nyo diba, kahit sukdulan na yung katarantaduhan ni VP sa loob ng Department of Education, ang daming classroom ang hindi napagawa, bumaba yung PISA natin, laging nafa-flag ng COA ang DepEd dahil nga po sa katarantaduhan, sa kapabayaan ni Vice President Sara Duterte. Pero nung nag-resign, itong si Vice President Sara Duterte, imagine nyo, nakakuha pa siya ng suporta. Ang iniisip ng mga tao ay ginigipit si Inday. 'Di ba? Ganun po yung naging paglalarawan kay Vice President Sara Duterte nung siya po ay nag-resign na parang ay iniipit si Inday kaya siguro nag-resign. Ay hindi niya na nakayanan yung pressure sa loob ng Department of Education kaya tingnan nyo nag-resign. So ngayon, mga minamahal, naiisip nyo ba yung naisip ko? So kung itong si Vice President Sara Duterte mismo, inihandog niya yung sarili niya sa pagre-resign, maybe makakakuha pa siya ng suporta. Hindi pa talaga masusukdol at madidiin yung kanyang pangalan sa kahihiyan. Na-imagine nyo at naiisip ninyo yung sinasabi ko, mga minamahal. So what if, 'di ba? What if itong si Vice President Sara Duterte ay magkusa? Anong klaseng pagkukusa? Magkusa siya na mag-resign. 'Di ba? Bilang Vice President ng bansang Pilipinas at sabihin niya na lang na hindi niya kayang i-fulfill yung duties and responsibilities. Pwede niyang ipalusot yun. Or yung niya dito, yung sugat niya dito na meron siyang goiter. Pwede niyang sabihin yun for healthcare purpose na ayaw niyang magkaroon ng madaming iniisip, uunahin niya yung kanyang sarili. Di ba? Mga minamahal, pwede niyang maging way yun. Pwede niyang gawing palusot yun magre-resign ako as a Vice President ng bansang Pilipinas kasi uunahin ko muna yung sarili ko, unahin ko muna yung kalusugan ko dahil yung aking sugat dito hindi, 'di ba? Yung sugat ko dito hindi hindi gumagaling, meron akong sakit na goiter, di umano, 'di ba? Unahin ko muna yung sarili ko, magpapagaling ako, kapag pwede na babalik ako. Pwede niyang gawing palusot 'yun. At least makakakuha pa siya ng suporta doon. Kasi kahit pa paano, may supporters pa naman itong si Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo nga, sa 41% ng mga Pinoy, meron pong 35% na total sa impeachment ni VP Sara. Pero mataas pa din naman yung 41%. Pero may suporta siya na 35% na total na mai-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So kahit pa paano, makakakuha pa siya ng simpatya. Kahit pa paano, makakakuha pa siya ng awa sa mga Pilipino na nakakaawa naman ng Vice Presidente, may sakit kaya nag-resign. Kaysa naman sa ganitong sitwasyon na kahit ilang grupo na
Una, Makabayan. Pangalawa, Magdalo. Pangatlo, kila Bordado ba yun? Basta kila Leni Robredo grupo. Tapos ngayon, pang-apat, may mga kongresista pa. So ngayon, ang punto dito, mas nakakahiya kapag ikaw ay i-impeach kasi pagbobotohan ka eh. Di ba, babalasahin ka. Mas nakakahiya yun na ma-impeach ka sa ganong klaseng pamamaraan. Meron yung kahihiyan. Meron yung kasamang kahihiyan kapag ikaw ay ma-impeach kasi pagbobotohan ka eh. O dito sa lower house, nagkaisa. Yeah? Kasi ang boses ng nasa survey, hindi naman po yan boses ng mga kongresista. Boses yan ng mga Pilipino. Mga minamahal. At ang malala pa dyan, kahit sa Mindanao, madaming percent. Almost ilang percent yung sa Mindanao yung nakuhang suporta ng impeachment dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Wait lang. Nandito yun eh. Sa Balance Luzon 50%, National Capital Region 45%. Dito naman sa Mindanao may 22%. 'Di ba? So okay lang sana kung 5%, 10%, 15%. Kaso mga minamahal, Mindanao, yun yung pinakamababang nakuha niyang suporta ng impeachment. Pero 20%, still, malaki pa din yung numero na yun. 'Di ba? So, mga minamahal, ito yung punto natin dito. Kung magkukusa itong si Vice President Sara Duterte na umalis na lang sa pwesto para walang dalang kahihiyan, pwede niyang ipalusot na meron siyang sakit dito kasi nakikita niyo may sugat siya dito. Papadami yung sugat niya, may sugat din siya dito. 'Di ba? Pwede niyang gawing palusot 'yun. At sa ginawa niyang palusot na yun, posible na makakakuha pa siya ng suporta, makakakuha pa siya ng awa, ng simpatya sa mga Pilipino. Kaysa naman na dumaan siya sa impeachment na biruin nyo, di ba kahit sa Mindanao, may 20% na gustong mai-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Wala na din siyang suporta dito sa Visayas. Doon naman sa Balance Luzon, 50%. Sa NCR, 45%. Kahit yung Class A hanggang D, pare-parehas hindi nagkakaiba yung desisyon. Meron silang porsyento na malalaki. Mapamayaman man or mahirap, gustong mai-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So now, yung punto dito, mas nakakahiya yun. Kasi ikaw, pagpipilian ka talaga, bobotohan ka na matanggal. So meaning, pag ikaw ay natanggal, madaming tao ang ayaw sa'yo. Pinapatunayan mo lang na yung mga taong, tingnan mo, 32 million. Di ba? Yung boto mo, 32 million. Pero ang tanong, nasaan yung 32 million na yan? Di ba? Nasaan yung 32 million mo na yan? Halos inalisan ka na kasi nakikita nila na meron ka talagang daladalang problema. Hindi lang problema sa pag-iisip problema sa pagiging vice president. Imagine nyo na lang yan mga minamahal. So kung ikaw ay pagbobotohan, talagang boto yun ng mga Pilipino. Hindi, boto ng kongresista sa lower chamber tapos pagbobotohan ka pa sa upper chamber. Di ba mas nakakahiya yun na ma-impeach ka sa pamamagitan ng boto? So para mawala yung kahihiyan na yan at kahit papaano maiangat mo yung dignidad mo bilang vice-presidente, ikaw na mismo yung mag-surrender. Sabihin mo, I will surrender myself. Diba, Rufa May? Rufa G. Rufa May Quinto. I surrender myself. Go, go, go. Diba, nagigets nyo ako, mga minamahal, mas less yung kahihiyan doon kasi ikaw na mismo yung nagkusa. Ikaw na mismo yung yung nagsabi na ako para hindi na madaming away, magre-resign ako, total may sakit din naman ako. 'Di ba? Mas less yung kahihiyan. At sa pamamagitan ng pagkilos mo na 'yan, pwede ka bang makatakbo bilang presidente ng bansa Pilipinas sa 2028. Kasi kapag ikaw ma-impeach, hindi ka na makakatakbo. Wala na. Finish na. Hindi ka na makakatakbo. 'Di ba? Gets ninyo? Mga minamahal? Hay. Again, yun po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pahingi lang po ako mga minamahal ng like at comment. Subscribe nyo na din itong ating YouTube channel. Ano po yung masasabi ninyo patungkol sa usapin na ito? Again, it's me, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.